siguro sa kanila. Although may Faramis kasi sila, so that's not the most ideal option. You could ban the Claude right now, and then si Oheb ilagay mo ulit sa Beatrix na ginamit naman niya kanina, Game 3 against Deus Vult. It's an option that you could possibly go for. On the other hand, Blacklist International, pwede silang magtanggal ng, you know, maybe an Angela para kay Ogwin. Actually, pwede pa rin silang magtanggal ng Kaja if they want to, kasi it's a very good combination to the one. Yeah. Parang, kasi nakita na natin kanina si, or even in the previous games na si Super Marco, parang kaya naman niyang mag-play around the Bruno, even nga kapag naka-Claude siya. So what more ngayon na 1-1 naman ang hawak niya, parang okay lang naman sa kanila na bitawan yun at this point, kahit mapasa kamay siya ni Oheb. And surprising yung mismong Blacklist ang ay hindi, meron na nga pala silang matita. So hindi pwede na madagdagan pa dito ng mga panggulat talaga ang AP Bren. Pero kasi, knowing yung tipo talaga ng hero pool na meron sila, hindi na tayo hindi pwedeng magulat eh. Oo nga eh, Parang, pwede pa nga mag-Arlot Rom to at this Arlot point. Rom nga ata to. I mean, for the side of Blacklist International, they could possibly go for the Tigreal. Like nakikita ko ang potential ng Tigreal na Beatrix combo. Oh. Kasi yun ang maganda in terms of like AOE kung gusto talaga nilang ipalag yun. Faramis, kailangan required na grouped up kayo, magkakasama kayo. Yes, may Tiger Pace, it's like a threat. Pero kung sakali na gusto mo kasi talagang makakommit, it's either a Kaja or a Tigreal na pwede mong piliin dito. Maiba lang ako ha. Makakita ba tayo ng Fredrin XP? Babalik ta rin ba to ng AP Brent? Magagamitin ba to ni Flapping? Okay, Claude ang pinili, Edit naman, set up, tama ka. Okay. Need ng set up, Hans. What is the last pick right now? Hero ni Master Ogwen. Hero ni Ogwen o hero ni Flap? Oo nga eh, hero ni Ogwen o hero ni Flap kasi ang Arlot hindi pa tayo sure. Baka nga sila pa bigla ang kumuha dito ng Tigreal, di mo alam. Pero Bukas pa Teresla to? Terizla kung gugustuhin nila. Although kasi parang... Ay, hindi na pala. Kasi, oo, yung Arlot nga pala, no? Parang pwede mo rin kasing ilagay. Pwede mo ilagay XP eh. Pwede mo na ilagay sa- Nakakakita tayo ng XP Fredrin. Yun na nga eh. Oo. Fredrin Hanggang Arlot ngayon, na. di pa rin tayo sure. Oo. Malay mo, may imimit pa nila yung isang fighter dyan kasi si Pew minsan nagpa-fighter meet Nagmi-meet talaga. din eh, oo Although nga eh. Movius ang kadalasan niya na mini-meet so far na nakikilala talaga natin. So, kung Flap TZ hero ka, ayun. Ayun na nga. Okay. Okay, wait. Hindi natin alam yung heroes ngayon ng AP Bren. Ay. Arlot Jungle, Pakito Jungle, Fredrin Jungle, I honestly feel like Pakito XP, Arlot Rome. Arlot Rome, Fredrin Jungle. Yup. Okay, nalito na. Lahat na sinabi ko, jungle eh. Pagkapakito kasi parang alam mong nga si Flap talagang nakakapagpagawa ng mga Taplapining kasi yun eh. The Taplapining eh. Alright. Alright. Pwede mo ding tawaging canon event. The Canon event eh. Taplapining eh, na Canon event. Alam nyo ba na ang journey ni Flap, bago nakapasok dito, season 10 pa lang ha, season 10 pa lang, gusto niya mag-MVP. Isang series Oo MVP. Nakuha niya ang series MVP, S12 Grand Finals pa. Legit yan. Season 6 pa siya naglalaro. Ang dami niya ng pinagdaan ng tournament. Ang dami niya na pinagdaan ng tournament. Kausap ko si Jab, sinabi ni Jab sa akin, sabi niya, Jin, paano na-determine yung MVP? Ang mamalay ko dyan. Kasi si Flap, gusto na mag-MVP eh. Ayan, tingnan natin, dahil gamit ni Canon Event ang Pakito up against Agent Zero on the XP lane. This time, gagamit si Zinsui ng semi-assassin na Martis up against Kyle TZ. Na favorite din niya na Fredrin. Yes, pwede nga mas magmatapang ng kaunti ngayon ang Blacklist International na mukhang sinisimulan na nga nila dahil si Rene J agad ngayon ang nagpaparamdam. Pero hindi rin naman nagpapahuli si Master Ogwen eh. Kailangan kung si Rene J gagawin yung ginawa niya kanina, makikipagsabayan din daw siya. Hahanapin din niya yung jungler na si Sensui. Content din ng Delin, ginagawa dito both of the teams with, you know, master assassins for both. And look at this, look at this. Apat na quantum charge. Yun na nga eh. Ang Blacklist International, gusto nila mabilisan at may onting sustain sa mga lane. Katsaw galawan. Katsaw Gaming. Katsaw Gaming, as in, aabot sa punto na hindi mo na talaga maiintindihan ng sagad kung bakit
ganun yung complication. Pero I get it. Rene J is a very fast hero. Super Marco, very fast hero. Flap TZ, the same thing. So kung hindi natin sila madadaig sa rotation, kailangan sa team fight, makaikot tayo, makahanap na lang tayo ng paraan para makagalaw. Mamicrohan, Yes, no? Mamicrohan. Si Rene J din napakarami napakita na clutch guiding wind na kinukombo pa sa ibang skills dito ng Blacklist International previously. Magandang magiging advantage yun kung gusto mo talaga na hindi basta makatuloy-tuloy ang AP Bren sa mga team fights na gusto nila. Though positioning kasi is very crucial for Blacklist International. Makalikot naman yung mga heroes nila in itself, pero yung threat kasi na pwede agad may manggulat na flappening Yes. ulit. O di kaya naman, si Ogwen na may flicker kasi using the Arlot, kinakailangan mo yun isa-isip talaga. Speaking of Arlog, Ogwen, prenesenta niya ang kanyang sarili. Wala pa naman siyang level 3, so it's not gonna be a threat as much. Kaltizi, nandito nakapalibot. Sensui, already using that Mortal Coil. Lamang siya ng isang level dito kay Kaltizi. Okay. You want to go for the extra advantage, Ton, galing kay Kyle. Pero mukhang it is gonna be a pressure na mararamdaman ng side ng AB Bren. Nag-miss yung mga sapak ni Flap. Sino makakuha ngayon na turtle? Yup, Ogwen, pinapaligiran naman ngayon. It is gonna be Kaltizi this time. Appraiser's Wrath and Retribution combo sabay retreat. Parehas na kupunan, but AP Brand gets a turtle. Naalala lang ni Kyle TZ nung panahong ito, yung Fredry na ginagamit niya nung ISF. Oo, supposedly mapapaganda na dun yung pasok ni Edward na medyo nahuli. Hindi typical na mahuli yung XP at magiging maganda yon, pero kasi nakakakuha ng kalamangan doon ng Blacklist International in terms of numbers and as well as yung HP na hawak-hawak ng mga members nila na sumasayo around that turtle. Pero ang ganda kasi nung ginawa ng AP Bren na talagang hindi din nila pinalagan, nag-out lang sila, tamang intay lang ng tamang opportunity kasi tiwala pa rin sila doon na mariretry na itong si Kyle TZ. Oh. Grabe, nagtatayuan. And look at that, look at that. Ginagangster ni Ogwen si Rene J ngayon. Nagkakatayuan. Parehas na nagtitiktok yan, ha? Oo. Si Rene J dati matiktok. Ngayon si Ogwen yung matiktok sa kanyang team. Shoutout din kay Pandora. Pero mukhang nagkakalabanan at nagkakatinginan ng mga tiktokeris ng dalawang team. Speaking of which, this might be a TikTok highlight na hinihintay nila. Yue already gonna be using that flicker para makatakas sa pagkakataon na yon. Wala siyang flicker for like the next 2 minutes, so mawawalan siya ng extra resource sa susunod na turtle na lalabas. Oh, no. Meanwhile, dito na naman Sensui already using that Mortal Coil para makatakas ng konti. Hindi na tama. Yung final slash of that is gonna be safe. Pero si Kaltizi, inabangan na itong si Ohe, but he's still gonna be able to escape. No casualties from both teams. Alright, so nagsubok ang AP Brand. They want something. Naghahanap sila, nagugutom sila dito sa aksyon. Pero in a while ay bibigyan din yan. Dahil nga yung Blacklist International, may scaling to eh. Tama ba, Brigida? Oo, May hinihintay scaling lang. eh. Ito yung ganitong hinihintay lang din ng Blacklist International similar to game number 1 na si Oeb ay makakuha ng mga items niya. Nakikipagsabayan kay Super Marco. Oh, kaso si Oeb na naman na namataan dito. Final slash lahat ay ginamit na, but he's still gonna be staying alive, but not for long. As Sir King Eagle ay gagamitin naman dito ni Rene J, but no avail dahil si Kaltizi and Few medyo makunat itong dalawang ito. Super Marco still getting a little bit in terms of those energy shields at wala Wow. si Oeb before the turtle starts. Tingnan natin ha, aabot pa si Oeb dito. This time, maglalaban si Edward at si Kyle TZ. O wala, si Sensui ay nandito na rin sa vicinity. Turtle dance. Finally here, 4v3 situation. Ogwen na naman, mamataan. Earthshatter not gonna be able to hit anyone, pero nandun naman yung final slash. Luminitawan lang kay Edward at flight. Pabalik. This time, buba siya. Primal Wrath gagamitin. Kaltizi is still gonna be able to take that. Pero sabi ng Blacklist International, sige, rekta na lang tayo ng kill. We're gonna bring down Ogwen. We're gonna bring down the Masters. Blacklist International kahit paano may pagbawi naman, but AP Brand 2 out of 2. Ilalaban na lang, no? Ilalaban na lang. Ang dami na rin natin nakita from Blacklist International na kahit natatalo sila sa objective, may natitrade silang hero kill. Minsan pa nga, enders ng game. How big is that kill? Sobrang laki. Bukod pa doon sa kill na yon though, kinakailangan nating isipin na AP Bren talaga ay nakakuha ng turtle and isa pang tore sa baba. Flap TZ doon, Oh! pinili ng hindi sumama. So maganda ang naging palitan ng Blacklist International na hindi nila hinayaan na maging free turtle lang yun Yup. basta. Pero still, we have to look at AP Bren na hindi ngayon si Super Marco yung nawawala. Si Flap ang nawawala, pero may nangyayari pa rin sa mapa. Is it flapping? Are you feeling the flapping? Is it the canon event? Tama si Brigida eh. Maganda sana yung ginawa ng Blacklist. Wala na, hindi sila nagpatalo sa trade. Pero may nangyaring flapping sa baba. Si Dato Longest One. Meron palang ginawang push. So meaning, yung minention lang ni Brigida, ibig sabihin, mas marami pa rin na-trade yung AP Bren doon. Kaya 1K ang kalamangan nila. This is
proving to be a little difficult para sa koponan ng Blacklist International. Although, hindi naman ito yung game na medyo nahihirapan sila upon getting some kills kasi it's also the same thing. Kaso Kyle TC is gonna be the one to get that purple objective away from Sensui. Gagamit na naman ang Princess kaso medyo naiwas sa tulong ni Ogwe. Surging Eagle gagamitin na rin. NetherRealm is gonna be there as well. Pero save coming in from Yue para maligtas ang kanyang kakampi. Edward onto the backside at Blazing Duet na gagamitin na rin. Few is gonna be here as well. Super Marco joining the party. At sa dinami-dami ng skills na binitawan, wala man lang nagkamatayan. Recalls happening from Blacklist International. AB Bren, will they continue? Sabi nila, sige, walang mamamatay, pero Torre ang gugustuhin nila. Teka lang, Primal Wrath, inapitawan na nitong si Edward. He wants to go for Ogwen. Kaso sabay pa nalikuran! Clap Daisy for the price of OM. And they actually want more! Phew! Latag na naman! Super Marco, medyo mamamataan pa kaya magbabaka. Away na lang ng Pananda. Lian, it is gonna be Ogwen staying right over here. Pero Blacklist International guts Clap Daisy in the process. Doon na punish ito longest one. Kaya naman itutuloy pa rin doon ni na Renny J. Sa bandang turtle, naka-set up na Blacklist International. Potentially, ito na yung unang turtle objective talaga na mapapasa kamay ng Blacklist if ituloy-tuloy at i-burst down na nga nila ito. Pero still, may presence pa rin ni Kyle TZ. Teka lang, namataan na ni Kyle TZ itong mga members ng Blacklist International try and get this turtle. Ogwen na naman nagagamit ng final slash target talaga nila. Wala iba kundi si Edward and they're gonna be punishing that Edith. Also on the Brazer's Wrath na makukuha na naman ni Kyle TZ. Surging Eagle gagamitin para makatakas ito sa J. Pero Sensui, pagkahila, hatak pabalik. Safe! Airplane mode, Renny J and OEB with a push. Tabla ang laban, even though may nakuha ang AP Bren na objective. Naging moment na sana yun for Blacklist International. Pero talagang AP Fred, hindi nila hinayaan na walang magpaparamdam ng presence at ng threat na pwede pa rin nilang nakawin at kuhain. That's the third consecutive turtle objective na napasa kamay na ng AP Bren. So meron na tayo nakikitang hindi lang basta 1K, 2K gold lead na at unti-unti na nabubuo yung mga core items dito. Netong gold laner nila which is si Super Marco and just the same, napakaraming gold na hawak-hawak ni Flap TZ dito resulting in not just a Hunter Strike, nakakuha agad siya ng Sea Halberd. So okay lang na okay talaga sa kanya na siya na ang manlilikod at isa yun sa mga kailangan isipin ng Blacklist International kasi na-punish man nila kanina itong si Flap TZ, malaking kawalan sobra na si Oheb yung na-pick off niya. Oo nga eh. So, ibig mong sabihin si Flap, ang kanyang target lang ay si Kiel1. Si Kiel1 lang. Ikaw si Kiel1, pero ako si the longest one. The battle of the one. The battle of the one. Yun lang. Yun lang ang target ko. Tama si Bridge. Kahit na nga may na-punish, ang dami pa rin nabawi ng Bren. Let's see. Dahil team fight na naman ata. Sensui na naman ang may hila dito. This time's gonna be Renegade nagagamit ng Surging Eagle. Both agents are gonna be safe and Sensui and Renegade escaping out of that. Pero hindi natin maikakaila na AP Bren, they're making the right moves possible. 2.4K pero yung pressure ay ramdam nila pa unti-unti. May nangyari kanina daw na specific. May nangyari kanina na specific na ginawa ng AP Bren na nagsabay yung final sweep at saka Appraiser's Wrath. Parehas pang spada yun at parehas magkaiba ang direksyon. Nung nangyari yun, doon binaliktad ng Blacklist International. Yup. Speaking of which, Circling Eagle, nagkakabaliktaran na naman dito pero babalik lang naman. Just like old times Okay. stake, Yeah. AP Bren naghihintay lang ng major objective na lumabas. Lord Camera right before your screens and right before Blacklist's eyes. They wanna go for this pero mamataan is gonna be none other than Edward na naman. Gusto niyang pumalag ng paunti-unti pero NetherRealm magkakapagligtas para sa kanya. Nagka-NetherRealm na itong dalawang teams na to. Kaso makakalipad, wala iba kundi si Super Marco. Renegade lumipad na rin. But it is 3-man down onto the side and Super Marco gets one more. Double kill para sa marksman ng AP Bren. Hindi lang iba't ibang bansa ang nilipad ng Super Marco, maging yung apat sa side ng Blacklist International ay pinatumba niya. Hindi yata ideal na pwestuhan yon para pumili ng clash kung ikaw yung Blacklist International dahil kaya-kaya kayong wasiwasin nung final slash netong si Ogwen and kahit nasabihin natin si Edward ang pwede kasi talagang mauna, Frumonta dahil meron pa naman siyang Primal Wrath so kung sa kanya man i-commit yung crossbow of tank ay pwede niyang i-cast yun to potentially still survive it and sustain it. Hindi na pinapaabot ng AP Bren sa punto na makakast niya pa yung Primal Wrath eh. Sobrang ino-hold down siya, sinisecure na nila lockdown siya at bine-burst down pagka nakita talaga itong si Edward ng Blacklist International. Pinapanish nila sa Agent Zero. Pinapanish nila, hindi nila gustong makakuha ng magandang play si Agent Zero sa laban na to. Yes, makunat siya, pero may mga poke pa rin eh. Plus you have armor penetrations and a halberd Yeah. para dito sa side ng AP Bren para hindi rin ma-regen
ng Blacklist International yung gusto nilang mangyari. Yan ang hirap ng buhay ni Edward dito, even though he already has 3 kills. Yun ay mga consolation prizes, kaya naman ngayon si Oheb nandun sa may madalikuran, sinusubukan niyang puwersahin na hindi mabutas. Itong inhibitor turret na to, wala pa namang bangga. Yung first lord of the matchup, so they're still gonna be able to have some time. Although final stash gagamitin na naman, walang iba kundi kay Sensui at mapapagamit din ng ibang mga members. Although, Super Marco, Okay. nakalahati ng konti. Okay. Back and away, AB Brent. Susubok si Renny J. Alright, nandito si Flap, full stacks. Kakalma muna ngayon ang Bees. Ang agents ngayon ay magsistay muna sa kanilang base. This is another defense para sa Blacklist. Nope. Kailangan nila ipalag to. Scout easy. Renegade sa may Wala to. panalikuran. Medyo nahipit ng konti. And Renegade is gonna die of the burn! Causing burn to the rest of the members of Blacklist International. At gusto pa nilang kumuha ng isang inhibitor but no minions just yet. Chillax ang AB Brent. That was a crucial pick-off, I think. Yeah, naka-glowing wand na agad dito si Kapitan at kilala natin si Kapitan na madalas siya ang merong highest damage dealt palagi sa isang laban pero hindi mo namamalayan eh. Kanina yung pinaka-recent update, etong si Valentina pero ngayon, Hindi man lang nakalipad, hindi man lang nakababa sa Pilax itong si Edward and Yue. And it's time for you to be targeted pero makakatakas pa siya. Causing the Terrify na mag-back away ang iba sa mga members ng AP Brent. So let's just go for another inhibitor. Yan na ang bilin ng Bees. If we don't go for plan A, let's go for plan B. 2 pickups plus 2 towers plus isang swag walis, swag wipe. Kapag naririnig nyo ang AB Bren at nagko-call si Bren, ang kanilang master tactician sa backline, lagi niyang sinasabi kapag meron silang Arlot, minsan siya pa yung nagko-call, wipe, wipe! At mukhang nadala yun ni Ogwen. That wipe gave AB Bren the opportunity para makapwesto. yes, kaya positioning as well as kung saan nila pipiliin yung mga laban nila ay sobrang importante ngayon kung ikaw yung Blacklist International. Hindi talaga pwedeng ilalaban mo sa mga makikitid na lugar katulad na lamang nito dahil susulitin talaga ni Master Owen yung final slash niya. Naghahanap na naman! Conceal na gagamitin. Ogwen hindi na mag-engage. AP Bren forcing themselves of another major ultimate pero hindi naman kumbaga wala silang paki kasi 10.2k naman to eh. May poke lang eh. May poke lang na gustong gawin eh. Parang may amba lang na gustong gawin eh. 65%, ladies and gentlemen. Ang kalamangan ng AP Brent sa win probability. Here comes another Lord. Is this the Lord dance na hinihintay ng Blacklist International? We know this. Yes. Mukhang angat naman sila kahit papaano. Pero medyo tricky pa rin ito kasi again, papaling si Flap, hindi nila alam kung saan manggagaling, kung anong anggulo yung kanyang tatambayan. At isa yun sa mga kinakailangan o dagdag na aalalahanin ni Renny J pa bukod sa pagdivision. So ngayon na ganito ang sitwasyon nila using the Matilda, medyo pahirapan talaga yung pumuesto at lumapit sa mga kalaban nila. Pero Ito na. unti-unti nang sinisimulan ha. Okay, poke lang. Renegade. Poke lang muna, for sure. Lord muna ata ang kukunin. Yup, and they're not gonna be trying to contest it. Sensui nasa may badalikuran. Nakita na siya ni Super Marco and company. Mag-mortal coil na siya para makatakas. And that is gonna be an uncontested Lord going on to the hands of AP Bren, extending their gold lead papunta sa 12.1k. What a zone! What a zone para sa side ng Bees. With that, hihintayin nila ngayon ang Lord. Magmamarch siya ngayon ang Lord to a lane. And it's Blacklist International's time para magkapit kamay. Yeah. Kasi this Lord ay napaka-crucial. Ang hirap ng patumbahin Oo. ng Lord na to. Parang ang kinakailangan talaga nilang pinaka-iharap na lang at this point ay si Sensui. Kinakailangan niyang saluhin most of the damage. Pinaka-potential for counter-engage is both Renny J as well as Edward kasi hindi naman naka-sobrang kunat dito. Etong si Edward so far, wala rin siyang nabibuild pa na talagang pansalo, especially sa 1-1 such as the Blade Armor kung meron mang maging lipad dito. Kaya nga yung mga basic attacks ngayon itong si Super Marco parang hindi na siya kayang kontrahin ng Dominance Ice eh. Napakabilis na niya talaga sumayaw ng atake at yung Lord ay nagmamatcha na. Yup, andun na naman yung fast echo. Comment nila, walang iba kundi Oh my Kaya God. Renegade. The rest of the members wanna go first as well. Netherrealm ay gagamitan na rin dito para makatakas pa. Papalag pa yata. Pero nag-Netherrealm counter din naman. And kahit pa paano papalag din yan, it is gonna be match point going on to the hands of AB Bren.